Good morning mga lods. Napakaganda na ng dagat oh. Nag-uumpisa na ang habagat. Yan. Ayos to. Ayun, 5 na kami dahil mahina na yung alon. Makakadayo na kami sa medyo malayo-layo. Yan. Sama na si Utol. Yan, malapit na mag-YouTube dyan. Abangan nyo mga lods sa Uragon Adventure. Alright. Sige, biyahe tayo. Fire! Alright. One click. Okay. Yan na kami. Doon kami sa kabila ng bundok na yan. Kabila ng Rapo-Rapo. Secret spot yan na. Doon ulit kami mag-harvest. Okay, alright. Let's go. Yan, nandito na kayo mga lods. Kadarating lang. Ang oras alas 10:24. Umalis kami ng alas 8. Ayan, okay, prepare. Okay ang panahon ngayon. Sarap mag-dive. Sana makadali kami at mabigyan ng biyaya at pag-iingat na rin. Okay. Fight! Alright, bakbaka na naman to mga lods. Ando na yung dalawa. Mura na. Yan si Utol. Pisa na namin. Dive safe lang. Biyaya naman. Okay mga lods, isang mapagpalang araw ito mga lods. At ready na tayo ng spear gun para makatira na kagad tayo ng unang isda at makadali kagad. Ayun. Salamat pala ulit sa ating mga taga-suporta at walang sawa na nanonood ng aking mga videos. Okay? At ito na yung unang drop natin mga lods sa araw na ito. Masaya dahil nabalikan ulit namin ang spot na ito. Pero medyo malabo pa ang tubig mga lods. Pero ayos lang yan at nakadali naman kami. At ito na yung unang isda na natira natin mga lods. Pagkalapat ko pa lang ng bahura, napansin ko na yung dalawang unicorn fish sa unahan. Medyo malayo-layo pa ang distansya nila. Pero wala na tayong ibang target mga lods. At kailangan na natin antayin para mapalapit ang unicorn fish na ito. Pero maya-maya lang mga lods ay natira natin yan. At syempre, paborito yan ng karamihan dito sa Bicol, probinsya ng Sorsogon mga lods. At baka kayo na rin, paborito na rin ninyo ang isda na yan mga lods. Isang unicorn fish na mataba. Good size na good size pa yan mga lods. Pag medyo kasi malaki na, umabot na ng 3 kilo pataas, medyo makunat na rin yung balat nila. Pero okay pa naman at ganun pa rin naman ang lasa. Medyo magulang na nga lang mga lods. At ito na yun mga lods na natira natin ng napakagandang patama natin mga lods. Ayun, gitnang gitna ang tama niya. Kaya hindi na siya nakapalag. Hirap na niyang buhatin ang shafting na nakatusok sa katawan niya mga lods. Tagal ako lumapit.
At syempre, kung umabot kayo dito mga lods sa part ng video na to, at alam kong magugustuhan ninyo ang mga susunod pa na kabanata nito, kaya huwag kalimutan mag-subscribe para lagi kang updated sa mga gagawin ko pang mga videos na katulad nito. Unang isda ngayong araw. Next drop ulit tayo mga lods. At ito yung spot na alam kong pamilyar na ito sa inyo, kung saan nakuha ko ang 7 sweet lips. At ito na yun mga lods. Dito ay pinalad ulit tayo na makadali. At unang tira natin dito ay kakaiba naman. Hindi naman sweet lips ang nadali natin, pero isang mangrove snapper na ang nagpakita. Kaya hindi na natin pinalampas yun mga lods dahil malaki-laki na at natira naman natin. Yun nga lang, masyado tayong nagantay dyan mga lods dahil masyadong malayo ang isda at inantay nating lumapit. Ayan na siya mga lods, oh. Nagmamadali din lumapit mga lods sa ating pana mga lods, kaya ayun, natira natin ng maganda. Pambihira talaga yung ganitong spot mga lods. Kahit ano-ano na lang yung nagpapakita dito. Nakadali na rin ako ng bluefin trevally dito at iba pang uri ng isda mga lods. Kaya kahit napakababaw, panalong spot yan mga lods. Ulah. At ito na ulit ang pangalawang drop natin, kung saan nakuha ko yung mangrove snapper. At same pa rin kung saan ako lumapat na bahura mga lods. At doon ulit ako nag-abang ng lalapit ulit na isda. At sa pagkakataong ito mga lods ay nandyan na sila. Halos nasa malapit na rin pero hindi pa mahagip masyado ng ating camera. At maya maya lang mga lods, nagpakita na isa-isa ang target natin. At uunahin ko sana itong base drummer na ito mga lods dahil around 3 kilos na rin yan. Pero nung inangat ko ang spear gun ay medyo kumaripas, kaya change tayo ng target at focus tayo sa susunod na makita natin na lalapit. Pero napatagal-tagal ng kaunti mga lods dahil umilag yung ibang sweet lips na nasa malapit na rin gawa ng pag-ilag ng base drummer. Kaya ito, at inabangan ulit natin ng isa pa na unti-unting lumalapit na sweet lips mga lods. At ito na siya, napakalapit na distansya yan mga lods. Ayun, natira natin. Pero hindi inasahan mga lods na ito na yung makukuha ko na sweet lips ay may dating tama. Ito yung nakawala nung naghunt ako dito na nakakuha ako ng 7 piraso na sweet lips. At ito na yung napunit ang batok mga lods. Nagsawa na siguro sa kanyang buhay at nagpakuha na sa atin. Ang dami na naman nila. Ito yung nakawala natin sa previous video ko
Ito yung nakawala, nakapunit, nakuha pa rin. Pero ang dami pa rin nila dyan. Mahigit 10 na naman sila. At ito namang drop na ito mga lods, sa ibang bahura na ito mga lods, dahil lumipat na kami ng bahura pagkatapos namin kumain at dito na kami bumaba. Ito na yung unang isda na matitira natin sa pangalawang baba namin mga lods. 2 beses ako tumira dyan mga lods na nagtali sa rubber ang ating shooting line kaya hindi naman umabot sa isda. At sayang lang naman yung isda mga lods, yung isa tinamaan pa sa bandang buntot at nabali yung buto. Pero hindi naman nasayang yon mga lods dahil nakuha rin ni Bro Dave na nakita niya na medyo mahina na. Ayos na rin yon. At ito na yung natira natin dito mga lods na base drummer na rin at malaki-laki na. Around 3 kilos na rin to na nagpakita dito mga lods at nandyan na sila. Nasa malapit na sila mga lods kaya na-ready na natin ng spear gun para itutok sa kanila. At ito na yon, may nauna na sana mga lods pero maliit-liit ng konti at sa nahuli tayo nakapokus at ito na yon. Ayan mga lods, diretso sa ilalim yan mga lods at isinabit na rin sa ilalim na bato. Ginawa natin mga lods dahil matagal na tayo sa ilalim ay diretso na tayo sa ibabaw para maibalik ang panibagong lakas at ma-dive ulit ang sumabit na isda sa ilalim mga lods. Sinabit. At safety reminders na lang din sa ating mga magiting na espiro, lalo na kung malalim ang ating dinadive, na kailangan natin ng ilang minutong pahinga sa ibabaw bago natin balikan ang isda sa ilalim. Huwag tayo magmadali mga bro para iwas blackout na rin tayo sa ilalim at laging safety tayo mga bro. Tantan din. At ito na ulit ang sumunod na drop natin mga lods. Drop shot tayo dyan ng isang Island Trevally. Same spot pa rin yan. Same na ang bahura kung saan ko nakuha yung base drummer na malaki. At ito naman ang sumunod na dumaan mga lods. 2 Island Trevally. Ayun, natira natin pero medyo alanganin yung naging patama natin mga lods dahil tingnan mo naman ang shooting line natin. Medyo alanganin na naman at muntik na naman magtali sa rubber. Kaya buti na lang at nabutan pa ng ating shafting at natamaan naman kahit alanganin. Okay, balik na kagad tayo sa ibabaw mga lods. Hatak-hatak na natin ang nadali natin na Island Trevally. Kaya panalo na yan mga lods. Wala nga rin. Warak. Alangan tama. Buti na lang. At pagkatapos nga masecure ang Island Trevally na to na nadali natin mga lods, ay susunod na yung Giant Trevally na nadali ko naman sa napakababaw na bahura mga lods. Halos 7 meters lang ang lalim noon mga lods. Panalo yung spot na yon mga lods. At dito na yon mga lods. Ayan, tingnan nyo, pansinin nyo kung gaano kababaw lang ang spot na yan mga lods. Medyo matagal-tagal nga lang akong nagantay dyan mga lods, pero hindi ako nabahala dahil masyadong malikot ang mga maliliit na isda na nandyan sa paligid. Mahalata mo talaga na hindi sila mapakali mga lods.
At ganun na rin ako mga lods. Halos hindi na rin ako mapakali dyan mga lods. Kaya lingon ako ng lingon kung saan banda siya manggagaling. At alam ko talaga na may paparating. At maya maya lang mga lods ay nagpakita na ang isda na GT mga lods. Bumaling pa ako ng isang tingin sa may bandang tagiliran ko sa kanan. Pero nung lumingon ulit ako sa may bandang kaliwa mga lods, ayun napansin na natin ang isang papalapit. Pero yumuko muna ako saglit dyan mga lods dahil hindi natin pwede tingnan sa mata ang mga ganyang isda para hindi maalarma. Kaya ayun, tinutok na natin ang spear gun at natamaan naman natin, na fatal natin ang patama mga lods. Ayun, bagsak na lang siya mga lods, hindi na halos makagalaw. At kailangan na natin yapusin mga lods ang ganyang isda sa ilalim at hawakan sa may hasang niya, dahil minsan nabubuhay pa yan mga lods kahit na maganda ang patama natin. Ito bagus. Oh. Ah. Woo. Ah. Woo. Rayong bintang. Woo. 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 Babaw lang. Buhay pa ito mga lods, kaya tinawag natin yung bangka. Yan o, buhay na buhay pa yan. Hindi ko muna tinanggal yung shafting natin kasi mabubuhay pa yan. Hindi natin kakayanin. Malaki-laki na. Napakababaw na. Mga tao buhay pa rin. Mabubuhay pa rin. Sa ikog. Ano na di matikot pa na. Alright. Yung kasama namin nandun pa. Ito pa yung nakuha pa niya. Yan. Okay. Sa kanya lang yan. Good. Pauwi na kami mga lods. Nakaboundary na rin. Alas 5:39 na. Yan. Halos 2 oras pa biyahe. Darating kami doon gabi na. Yan. Ang laki niya, no? Binakal mo dito. Ito. Yung tao. Na bata. Ay, doon. Hindi man nagabot ng 18. 17. 17 lang tiya. Napantay mo na kanyo si Nanong? Malaki daw yung